So bago po tayo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay manalangin. O purihin ka, Panginoong Jesus. Lubos-lubos kami nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos, ang aming Emmanuel, God who is with us, na siyang patuloy na nagpapadaloy ng iyong kagandahang loob. Lord, maraming salamat po sa umagang ito dahil muli ay tinipon niyo kami sa lugar na ito para kami ay patuloy na makapagpuri sa iyo, makapag-alay sa iyo ng aming mga buhay. Dalahin ko lamang po, Panginoong Jesus, na ang bawat isa sa amin ay magsilbing isang mabangong samyo sa iyong harapan. Ganun din po, Panginoon. Salamat dahil sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng lakas ng kalusugan. Sa kabila ng umiiral na mga sakit, lumalaganap na iba't ibang uri ng karamdaman, patuloy niyo po kaming pinapalakas. Patuloy niyo kaming binibigyan ng magandang kalusugan para kami ay patuloy na makasangkapan sa iyong gawain, sa iyong ministry. Ganun din po, Panginoon, itinatas ko po sa iyo ang iyong mga salita na siyang aming mapagani nilay sa mga susunod na sandali. Dalayan ko po, Panginoon, na ang sino mang makakapakinig nito ay mabuksan ang kanilang mga pangunawa. Lubos nilang maintindihan ang iyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong mga salita ang magbigay sa kanila ng katatagan sa kanilang mga espiritu at kaluluwa at sila ay makapamuhay ng ayon sa iyong mga alituntunin at makasunod sila ayon sa iyong sakdal na kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa aming mga ikaputhandog. Lord, tunay na kayo ang source ng aming lahat sa lahat na tinatamasa. Hindi naman kami makapaghandog sa iyo kung hindi nyo kami pinagkaroon. Kaya maraming salamat po. Dalahin ko na patuloy niyong palaguin ang aming mga kaputhandog na ito at ito ay makasangkapan pa sa lalong ikalalawak ng iyong ministry dito sa Top J, San Luis, Baguio. At higit sa lahat, Panginoong Jesucristo, magpalain niyo po ito palaguin para mas marami pang maabot nito at ma-extend ang mga blessings na ito doon sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Muli, salamat po at walang ibang mapapurihan, maluwalhati at maitaas kung hindi ang inyong makapangyarihang pangalan lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. At amen. So, ngayon, Second Timothy, Kalawang Timoteo, chapter 1, from verse 12 to verse 14. May naalala ko kasi dito sa mga talatang ito. So, ang ating pagbubulay-bulayan ay patungkol sa investment. No? Pero yung investment dito ay hindi lang patungkol sa pera, higit pa sa pera sa ating mga buhay. May naalala kasi ako dito Nung kami humahayo noon, doon sa La Union, meron kami na-encounter na isang matanda na nagsabi, negosyo lang yan, yung pagiging born again. So, yung sinabi niya yon, negosyo lang yan, ang sagot ko sa kanya, alam niyo po, ma'am, totoo na may nakapaloob ditong negosyo. Pero pinag-uusapan natin dito ay hindi patungkol sa pera. Investment. Ito. No? Na kung mag-e-invest ka ng buhay sa Panginoon, siguradong magkakaroon ka ng magandang benepisyo. So ito ngayon, no? Kasi marami ngayon bawat isa sa atin, no? Gumugugol ng oras, ng panahon, gumugugol ng lakas, no? Maaring sa education, sa mga career, no? O sa pagiging sa mga may buhay ng may asawa, no? Gumugugol sila ng panahon para meron silang ninanais na isang araw yung kanilang mga pagpapagal magkaroon ng benepisyo or profit. No? So, habang tayo naririto, kinakailangan natin na higit pa roon
sa paggugol natin ng panahon, ng oras, sa mga bagay sa mundong ito, bagkos ay igugol natin, magkaroon tayo ng pananaw doon sa pangwalang hanggan. Kasi napakabilis ng panahon. O ngayon, December 5 na. Parang hinihila yung orasan kanina. Tinitignan ko nga kanina yung relo. Tingin ko kanina, 6:45 lang. Mamaya, nung ulit kong tingin, nasa 7:45 na. Ang bilis nung isang oras na dumaan. So, paano natin gugugulin ang ating buhay habang tayo? Kasi maiksi lang ang buhay natin dito sa mundong ito. No? Maiksi lang ang buhay. Hindi tayo permanente sa daigdig na ating ginagalawan sa kasalukuyan. Kagaya nga ng sabi ng Panginoong Yesus doon sa Mateo 16:26. Anong pakinabang meron ang tao makamtanyan man ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? So, dito sa sinabing ito ng Panginoon, meron siyang pinaparating dito na isang bagay na dapat na tinatanaw ng tao, na dapat niyang paghandaan dahil darating ang panahon ng bawat isa sa atin ay haharap at magsusulit sa ating makapangyarihang Diyos na ating Panginoong Jesus. Dahil karamihan sa tao ngayon, no, nagpupursige na makamtan ang mga temporary o mga fleeting pleasures, no, mga possessions sa mundong ito. Nakakaligtaan yung mga bagay patungkol sa mga makalangit na possessions. Nakakaligtaan na ang nagbibigay ng solid joy or true joy ay ang Diyos at ng lasting treasures. Ang treasures na ito ay hindi magwawakas sa mundong ito, bagkus hanggang sa kabilang buhay. Amen? So, ang turing ng Panginoon sa mga taong ito na patuloy lang na nag-iimpok sa mga bagay na magwawakas dito sa sanlibutan na ito, ay tingnan natin nga dito sa Lucas 12:21. Ito ang turing ng Panginoon sa mga taong ito. Basahin po natin dito sa ang Biblia. Luke chapter 12, verse 21. Basahin ko po rito sa Tagalog Bible na ang Biblia. Sabi ng Panginoon, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili at hindi mayaman sa harapan o sa Diyos. Kasi ang istorya nito, mayroong isang tao rito na umani ng napakasaganang ani. Ngayon nakita niya yung kanyang ani, wala nang mapaglagyan. Sabi niya, ay, gigibayin ko na lang itong aking bodega. Pagkatapos magpapatay ako ng mas malaking imbakan at nang sa ganoon, mailalagay ko lahat ng aking inaani. Ngayon sasabihin ko sa aking sarili, oy ikaw, pwede ka na magpahinga. Dahil sapat na yan na magtatawid sa iyo. Sa iyong pamumuhay dito sa mundong ito. Pero ano sabi sa kanya ng Panginoon? Hangal. Hindi mo alam sa gabing ito, kukunin ko na ang iyong buhay. So ganun lang turing ng Panginoon. Doon sa mga taong hindi alintana kung ano ang darating o ano ang mangyayari sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang nakikita lang ay yung mga bagay na may hanggan sa mundong ito. So yun yung mga nakikita lang ng wala sa Panginoon. Yung worldly perspective. Hanggang dito lang. Earthbound lang. Hindi nila tanaw yung buhay na nasa kabila na naroon ang ating mas magandang kalalagyan. So, ngayon, patungkol dito sa ating pinag-aaralan, yung investment na ito, yung pamumuhunan, no? Kung sa Tagalog. Dito tayo sa ikalawang Timoteo 1:12. Kasi meron ditong aral na ipinapaalala si Apostol Pablo kay Timoteo.
makikita rin natin dito kung paano yung paglagak ng buhay ni Pablo sa ating Panginoon. Ito ang pwede nating matularan na aral ni Apostol Pablo. Sabi rito ni Apostol Pablo, verse 12, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya. Una, sabi rito ni Pablo, dahil dito, ano yung dahil dito? Ano yung mga reasons kung bakit siya nagtitiis daw ng ganitong mga bagay na ito? Sabi niya, no? So, mayroong mga dahilan kung bakit siya nagtitiis. Kasi, abang sinusulat niya ito, kay Timothy, nasa isang prison cell si Apostol Pablo. Nasa isang masikip na dungeon. Niwala siyang coat para mainitan ang kanyang sarili dahil malapit na ang winter noon. Sabi ng Apostol Pablo, dahil dito. So, nandun siya sa dungeon, nagtitiis, may mga dahilan. No? Naghihintay na lang siya doon ng araw ng pagbitay sa kanya. Habang sinusulat niya ito. So, ano itong mga kadahilanan na ito? Kung babalikan natin ang verse 9, doon na lang tayo sa verse 8 hanggang verse 11, ito yung mga reasons na sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi niya, huwag mo nang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. So, may paalala si Apostol Pablo kay Timothy na darating ang panahon, kasi dito, ang issue dito kay Timothy naman, sa Ephesus, may mga rejection, mga oppositions, may mga false teachers na nakaka-encounter si Timoteo. Kaya ito nang advice ni Apostol Pablo sa kanya. No? Wag mong ngang ikahiya ang pagpapatutuo. So, ipagpatuloy mo. Kahit may mga rejection ka, kung ibig sabihin ni Pablo. Kahit may mga opposition dyan na ayaw tumanggap sa Panginoong Jesus, magpatuloy ka. Ngayon, amen? Dahil doon, dahil doon sa gospel, sa good news, sa ebanghelyo. Tuloy natin sa verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Wala tayong ginawa. Ang Panginoon ang naghirang sa kanila, maging sa atin. Hinirang niya tayo para magkaroon ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong merit dito. Hindi ito dahil sa ating ginawa. Sa ating sariling mga gawa. Wala tayong may pagmamalaki. Ito'y ayon sa gawa ng Panginoon. Amen? Verse 10. Sa verse 10, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng ebanghelyo. So yung reason ng pagtitis ni Pablo, maging na mga rejections ni Timothy ay yung gospel. 11. Na sa bagay na ito ay ako'y itinilaga na tagapangaral at apostol at guro. So nahirang si Apostol Pablo na maging tagapangaral, apostol at isang teacher ng Panginoon. In-entrust sa kanya ng Panginoon ang gospel. So yun yung pala yung reasons. No? Kaya siya naghihirap. So ituloy na natin sa verse 12. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Ito yung mga reasons. Kung bakit siya nagtitiis, ano yung mga bagay na yun? Yung entrusted sa kanyang gospel. Pero sabi ni Pablo, gayon may hindi ako nahihiya. Bakit hindi siya nahihiya?
Anong sinabi niya dun sa Book of Romans, chapter 1, verse 16? Sabi ni Pablo, no? Basahin natin, Roma 1:16. Sabi ni Pablo, gayon may hindi ako nahihiya. Bakit? Ano ba yung inintrust sa kanya ng Panginoon? Sabi ni Pablo dun sa Romans chapter 1, verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kinahihiya ang gospel. Bakit? It is the power of God unto salvation. First to the Jews and then to the Greeks or to the Gentiles. So hindi kinahiya ni Apostol Pablo. Balikan natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 12. So hindi siya nahihiya. Bakit? Naroon ang kapangyarihan ng Panginoon. Naroon ang katotohanan. Lahat ng ginawa ng Panginoon, Hesus Kristo, nasa Ebanghelyo. Hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinasampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Pinili ko kasi itong Biblia. Mas maganda kasi rito. Kasi dito sa Tagalog Bible, na ang Biblia, meron dito footnotes. Nakita ko. Doon sa verse 12, doon sa phrase na siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya. Ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Dito sa ang Biblia, may footnotes. Dalawa. Ipinagkatiwala ko sa kanya. Yung ipinagkatiwala ni Pablo sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, o kaya'y, may footnotes dito, o kaya'y ipinagkatiwala niya sa akin. So dalawa, no? Si Pablo, merong ipinagkatiwala sa ating Panginoong Hesus. Ito yung tinatawag natin na investment. No? Meron siyang i-deposit sa ating Panginoong Hesukristo. Ano yung kanyang inilagak? Yung kanyang buhay. Una, yung kanyang buhay. Bakit? No? May tiwala si Pablo. Kasi kung halimbawa, pag-uusapan natin, investment dito sa ibabaw ng mundong ito, lalong-lalo na ngayon, maraming mga online scammers, mga nag-aalok ng iba't ibang uri ng investment. Sinasabi mga company firms nila, matatatag. Siyempre, yung mag-i-invest, halimbawa may pera, pipili siya ng good company, yung may established na pangalan, no? Pero marami pa ring naloloko ngayon, lalong-lalo diyan sa mga online investment na yan, no? Maraming nadadaya ang mga scammers. So, eto, no? Kung sa tao, siyempre, yung nag-i-invest, siyempre pag mag-i-invest siya, magdi-deposit siya ng pera. Saan niya ipagkakatiwala yung kanyang pera? Di siyempre, doon sa kapanipaniwala na yung talaga meron siyang tiwala. Kasi, ang nasa gitna nito, tiwala. Yung tiwala. Hindi ka magtitiwala. Halimbawa, magdedeposito ka ng pera. Tapos yung pagdedepositoan mong bangko, nandun lang sa sulok-sulok. Oh, tapos, yung mga bank tellers doon, kala mo mga collectors ng waiting, ng sasugal. Oh, magde-deposit ka ba doon? Siyempre, hindi. Doon ka sa, may mga pangalang established, matatag na pangalan. Tapos, pag yung bank, nandun sa magandang building. Pagkatapos doon, pagpasok mo, may mga security guard, may mga CCTV, no? Pagkatapos doon, pagpasok mo, nandun yung mga presentable na mga bank tellers. So, nakakahikayat. So, mapunta doon yung iyong tiwala. No? So, may tiwala, may trust, may knowledge and trust na nakapaloob dito sa paglalagak ng ating
investment. Pero hindi lang ito sa pera. Ang pinag-uusapan natin dito, investment ng ating buhay, no? Kung kanino natin pagkakatiwala. Bakit si Pablo, tiwalang-tiwala siya kay sa ating Panginoong Hesus? Kasi kung pag-aaralan natin yung encounter ni Pablo kay Jesus Christ, no, napakalalim. Meron siyang personal knowledge or relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Pablo dito, no, sapagkat nakikilala ko yaong aking sinasampalatayanan. Hindi niya sinabing, no, ang sinabi ni Pablo, I know on whom I have believed. Kilala ko kung sino yung aking sinasampalatayanan. Hindi niya basta sinabing, alam ko kung anong aking pinaniniwalaan at kung ano ang aking sinasampalatayanan. May malaking pagkakaiba yung pagkaalam sa ating Panginoong Hesukristo sa kadoon sa alam ni Pablo kung ano yung kanyang pinapaniwalaan. Pero hindi yun ang kanyang sinabi na in what I have believed. Ang sinabi niya, on whom I have believed. Doon sa Panginoong Hesus. May kaibahan kasi yan. Malaking pagkakaiba niyan doon sa pagkaalam lang natin, sa alam lang natin na merong Hesus kaysa sa doon sa meron tayong personal relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Malaki ang pagkakaiba noon. So, paano tayo magkakaroon naman ngayon ng personal relationship sa ating Panginoong Hesus? Siyempre, kinakailangan naman na malaman mo muna kung sino ang Hesus na ito. Diba? Babalik ka rin dun sa kinakailangan malaman mo. At paano natin malalaman yan? Sa Bible, dapat nariyan yung mga katotohanan ng mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nariyan kung paano siya ipinanganak hanggang sa ministry niya dito sa ibabaw ng lupa, hanggang sa siya i-crucify, hanggang sa siya mamatay, and on the third day, He rose from the dead. Hanggang sa pagkabuhay na maguli, nag-resurrect. Naroon. At dapat ang tayo'y maniwala na ang mga nakasulat dito ay mga katotohanan na dapat nating paniwalaan. Kaya nga ang pagiging born again ay isang experience. Hindi natin ganap o lubos na makikilala ang Panginoong Hesukristo hanggat hindi natin nararanasan ang kanyang presensya sa ating buhay. Hanggat hindi natin nararanasan na siya ay mapagmahal na Diyos. Halimbawa, sasabihin ko, si Jesus ang aking great provider. Paano ko masabing si Jesus ang aking great provider kung hindi naman ako dumaan sa kawalan? Diba? Paano ko may papatunay na siya yung nag-provide sa aking pangangailangan kung hindi ako dumaan sa wala? Amen? Paano ko masasabi na si Jesus ang aking Yahweh Rapha, ang aking great healer, kung hindi naman ako dumaan sa karamdaman, hindi naman ako nagkasakit? Alam mo, malusog ako, hindi ako nagkasakit. Tapos sasabihin ko, Jesus is my healer. Hindi ka naman dumaan sa sakit. Paano mo napatunayan na si Jesus yung healer? Though, ang Panginoon maraming instrumento. Mapa-hospital man yan, mapa-doktor man yan, o natural medicine man yan. Kapag ikaw gumaling, ang recognition, acknowledgement, dapat kay Jesus. Amen? Kasi, kung i-acknowledge, ay napakagaling kasi ng doktor ko kaya ako gumaling. Himala pa rin. O biyaya pa rin yun ng Panginoon. Kinasangkapan lang yung doktor para pagalingin ang tao na may sakit. Dahil kung talagang nariyan ang kagalingan lang sa ospital sa doktor,
may mga cancer patient sana, may mga dialysis patient sana na nagsigaling lahat at hindi naratay sa banig ng karamdaman. Yung iba umantong sa kamatayan. Amen? So lahat yan, dapat ma-recognize natin ng buhay natin dito ay biyaya lang ng Panginoon. Amen? So yun, balik tayo ron. No? Kilala ni Paul yung kanyang sinasampalatayanan. So tayo, para magkaroon tayo ng successful o matagumpay o mag-benefit tayo sa paglalagak natin o sa hinahangad nating benepisyo para sa ating mga kaluluwa, dapat ilagak natin ng todo ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo, bago niya sabi ito, 30 years before, persecutor siya ng mga Christians bago niya ito naisulat kay Timothy. Pero, doon sa road to Damascus, tinagpo siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng personal encounter sa Panginoon. Pagkatapos yun, naturuan siya ng Panginoon. Nakaranas siya ng iba't ibang uri ng himala mula sa Panginoon. Anong sinabi ng Apostol Pablo? Basahin nga natin sa Philippians, yung recite natin. Philippians chapter 3, verse 7 and verse 8. Doon sa Pilipos tayo. Verse 10 and verse 8. Yung nire-recite natin every Sunday, isa sa Bible conference natin. Sabi rito ni Pablo, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Verse 8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuin ko si Kristo. So, inari ni Pablong kalugihan ang lahat ng kanyang tinatamasa, makamtan lang ang Panginoong Hesukristo. Ganon si Apostol Pablo na talagang idiniboto niya ang lahat kay Jesus. Inilagak niya ng buo kasi dito sa investment na ito, walang 50-50. Kinakailangan buo ang tiwala natin kay Jesus. Amen? Buo ang paglagak natin. Ideposito natin ang lahat. Ang ating lahat sa ating buhay kay Jesus. At alam natin na isang araw, may benefit tayo. Balik tayo sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Tuloy ko. No? Sabi ni Apostol Pablo, alam ko kung sino ang aking sinasampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. So ano yung ipinagkatiwala ni Pablo sa ating Panginoong Hesus na kayang panghawakan ng ating Panginoon, na ingatan, no? Yung kanyang buhay. Bakit? Alam ni Pablo na merong darating na panahon. Kasi kung titingnan natin, si Apostol Pablo, no? Nasa isang prison cell, nasa dungeon, no? Samantalang si Nero, yung emperor na brutal ng Roma noon, na magpapa-execute sa kanya, ay nagpaparty-party lang, nagpapakasagana. So ngayon, kung ang buhay ng tao ay hanggang dito lang sa sanlibutan, napaka-unfair naman para doon kay Pablo, di ba? Kasi nandun siya naghihirap, nagtitiis sa malamig na prison cell. Samantalang yung isang brutal na napakasama, napakasalbahing emperor, nandun nagpapakasaya, nagpapakalango, no? Sa kasiyahan ng kanyang sa karangyaan. So,
kung hanggang dito lang yung buhay, napaka-unfair. Pero may sinabi rito si Pablo, no? At lubos akong naniniwalang siya ay makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya. So meron siyang sinabi rito na yung kanyang buhay kayang ingatan. Hindi lamang hanggang kasi ang buhay hanggang dito sa mundong ibabaw na ito. Merong siyang binanggit ditong yung kanya ipinagkatiwala na mapanghawakan nito in that day. Kailan yung araw na yon? Ito yung sa Judgment Day. Na kung saan ang ng kasamaan ng sa Panginoon. I-expose ng Panginoon. Sila ay mapaparusahan. Si Pablo, nagpipreach doon sa mga intellectuals, doon sa Athens, sa mga gawa 17:31, basahin natin. Book of Acts, chapter 17, verse 31. Dito. Niya po. Sabi rito ni Apostol Pablo, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. So, ang nakapaloob dito, kung ang Panginoong Jesus ay nabuhay na mag-uli, sigurado na darating din ang Judgment Day na yon na tinutukoy ni Pablo na sa araw na yaon. Hindi makakawala ang mga taong tiwali. Magsusulit sila sa harap ng Panginoon at sila ay siguradong mapaparusahan. Pero tayong mga lubos na nagtiwala sa ating Panginoong Hesus, naglagak ng ating lahat sa ating buhay sa Panginoong Hesus, anong matatamasa natin? Hindi tayo haharap sa hukuman ng kanyang puot, bagkus tayo ay makakatayo sa kagalakan ng kanyang kaluwalhatian. Amen? Purihin ang Panginoon. Basahin natin yung Jude chapter 24. Oo. Basahin po natin. Sabi dito, verse Jude verse isang chapter lang ito. Sabi rito ni Jude, ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon. So, sa atin na nagtiwala ng lubos sa araw na yaon, tatayo tayo sa harapan na may galak sa harapan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Amen. Balik tayo doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. So, ito yung alam ni Pablo, no? Na may assurance, assured siya na maiingatan siya ng ating Panginoong Hesus hanggang doon sa walang hanggan. So, ito yung sinabi ko kanina, no? Merong si Pablong inintrust sa Panginoon. So, ang Panginoon naman, merong siyang ipinagkaloob din sa atin. Napakaganda. Doon sa verse 30 saka sa verse 14, basahin natin. Kaya pala dito sa footnotes, kaya sabi rito, ipinagkatiwala ko sa kanya o kaya ipinagkatiwala niya sa akin. Ano yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon o ipinagkatiwala niya kay Apostol Pablo? Yung gospel. No? Sabi rito sa verse 13, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Ito yung sound doctrine na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy na hold fast
to sound doctrine. No? Sa verse 14, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. So, may pinagkatiwala din sa atin. Kinakailangan maingatan din. Ano yung iingatan? Yung gospel na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. So, kasi marami ngayon sa kasalukuyan, marami. Pag nanood ka diyan sa internet, marami iba't ibang uri ng mga preachers ang nariyan. Iba't ibang klase ng aral ang maririnig natin diyan. No? Pero may bilin si Apostol Pablo kay Timoteo na pangalagaan niya yung sound doctrine. Yung naipagkatiwala sa kanyang ibanghelyo. No? So yun, dapat, hindi lamang yun sa kanya. Dapat ay mai-spread yun. Maipalaganap para mga tao ay makasagap ng tamang aral na nagmula sa Panginoon na ipinagkatiwala sa kanyang mga apostol. Kina Apostol Pablo na ngayon ay ating pinagbubulay-bulayan. Amen? Bakit darating ang panahon? Basahin natin sa 2 Timoteo. Chapter 4, verse 3 and verse 4. Basahin natin. Sabi rito ni Paul kay Timothy, no? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ito na yung panahon. No? Noon pa, hanggang ngayon, marami na hindi, no? Binabaliwala ang tamang aral. Sabi, no? Kundi, pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Sila yung mga maglalagay ng mga preachers, teachers, para kung ano yung gusto nilang marinig, yun lang ang dapat ipangaral ng mga nangangaral. Ayaw nilang makarinig ng aral ng Panginoon na kontra sa kanilang mga masasamang gawa. Yan ang sinabi rito ni Apostol Pablo kay Timothy. Verse 4. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa mga kathang isip. Ganon ang tao sa kasalukuyan. Ayaw nilang marinig ang masasakit na katotohanan. Bakit? Ang katotohanan ay humihiwa, binabasag niya ang mga masasama, ini-expose niya sa liwanag ang mga gawain ng taong nasa kadiliman. So yung taong masasama ang gawa, ayaw niyang ma-expose yung kanyang gawa. Kaya marami ngayon, kala mo mga very religious, nakikinig, nanonood ng mga preaching, pero ang gusto nilang mapakinggan ay yung mga pagpapalain ka ng Panginoon. Puro pagpapala. Pero ayaw nilang mahataw yung mga masasamang gawi nila. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo. So ingatan natin yung sound doctrine, yung tamang aral ng Panginoong Jesus. Ipalaganap natin yan. No? Yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 13. Hold fast to the sound doctrine. Ingatan natin yung tamang aral. Marami ngayon nangangaral, taliwas sa katotohanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat maging maingat tayo. Amen? Verse 14 ng 2 Timothy chapter 1 verse 12. So, una, pangalagaan natin yung sound doctrine. Pangalawa, mamuhay tayo with a godly life. Sabi rito ni Apostol Pablo, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo, ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa iyo, sa atin. So, once na nag-commit tayo,
ng ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo, ipagkakaloob niya sa atin ang Holy Spirit. At ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na mag-guide sa atin, magpapaalala sa atin ng mga alituntunin ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo dun sa Galatians chapter 5 verse 16. Galatia chapter 5 verse 16. Verse 16. Galatia. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. So, may bilin ng si Apostol Pablo kay Timothy. Magsilakad kayo ayon sa Espiritu. So, tayo ay patuloy na lumakad in spirit para daw hindi natin magawa yung mga pita ng laman. Ngayon, kapag patuloy tayong lumalakad ng ayon sa Espiritu, ano yung magagawa natin? Tingnan natin sa verse 22 ng Galatians chapter 5. Ano yung magagawa natin? Narito sa verse 22. Verse 22. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Verse 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So kung tayo'y patuloy na lumalakad sa Espiritu, hindi natin magagawa yung mga pita ng laman, bagkos ang iiral sa atin ay yung 9 fruits of the Holy Spirit. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dyan sa Galatians chapter 5 verse 22 and verse 23. So, naroon. Balik tayo doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13 and verse 14. So, yun ang bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Na ingatan daw ang tamang aral. Pangalawa, mamuhay ka ng ayon sa Espiritu. Kaya nga tayo, no, madali nating ma-discern kung ano yung tamang aral at yung kasinungalingan ni Satanas. Bakit? Unang Juan 2:27. Basahin natin 1 John chapter 2 verse 27. Ito na yung ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 27. Unang Juan 2:27. Tingnan natin. Sabi rito, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. So yung pagkapahid, ito yung anointing of the Holy Spirit. At hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng Kanyang pahid, yung anointing sa atin ng Panginoon na Holy Spirit, tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa Kanya. So merong anointing. May Holy Spirit na nag-i-indwell sa atin. Nung nanampalataya tayo, nag-deposit tayo ng ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo, ipinagkaloob niya sa atin ang Holy Spirit. Ito yung anointing sa atin. May gusto lang ako iklaro rito, no, sa verse 27 ng 1 John chapter 2. Kasi sabi rito ni John, no, at tungkol sa inyo, ang pagkakapahid sa Kanya ay inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan, gusto ko lang magkaroon ng klaro ito, dito sa phrase na, at hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman. No? So, hindi ito nangangahulugan ng bawat siya sa atin ay hindi na nangangailangan ng turo o guidance ng mga elders, ng pastor, teachers. Kasi, kung titingnan natin, nung sinasabi ito ni Juan, nung mga oras na yon, siya mismo ay nagtuturo sa kanyang mga dinidisciples. Amen?
Anong ibig sabihin dito ni Juan? Kasi, noong mga panahon na yon, maraming mga pumapasok na mga Gnostic false teachers doon sa congregation na tinuturuan ni Apostle John. So, ang mga, gusto kasi nito ng mga false teachers na ito, magpasakop sa kanila para nang sa ganun daw, matutunan nila yung mga nakapaloob sa yung mga secret things na nakapaloob sa scriptures, na hindi ganon ang aral na ipinapalaganap o pinagkatiwala ng ating Panginoong Jesus. So yun ang gusto sabihin dito, na magkaroon tayo ng discernment. Dahil isa sa mga gift of the Holy Spirit is discernment. No? So may nag-i-indulge sa atin ng Holy Spirit, madidiscern natin kung ang nagtuturo ay kampo ng dyablo. Amen? Kasi very subtle yan. Si Satanas, humuhugot yan ng scripture, pagkatapos yun, ginagamit yan out of context. Kaya magbibigay din siya sa isang talata, i-neglect niya yung isa. So, dapat scripture with scriptures, lahat dapat ma-unify yan. Ma-unify yan. No? Pagkatapos nun, dapat, kasi lahat from Genesis to Book of Revelations, hindi nagkokontra-kontra ang mga talata dyan. Nagko-complement yan kasi itong Holy Bible, Holy Scriptures ay inspired. Inspirited ito ng Diyos. Amen? Pinasihan yan. So, ito, dapat kung ano yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, dapat ay pangalagaan natin. Amen? Yung gospel. Pangalawa, mamuhay tayo ng ayon sa Panginoong Hesukristo. Lagi natin sinasabi, walk the talk, practice what you preach. So, kinakailangan, ganon. Mamuhay tayo ng may isang pamumuhay na nakakalugod sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, kilala ni Pablo. Gusto niyo magkaroon ng successful or investment, magkaroon ng profit in eternity. Kayo ba'y nagtiwala na ba kayo sa ating Panginoon? Nagdeboto na ba kayo ng buhay? Hindi half-half, ha? Sabi, ay, naniniwala naman ako kay Jesus. Kaya lang, hindi ko maiwanan yung aking mga bisyo. Okay lang naman siguro yon. Kasi nagpe-pray naman ako eh. Kasi nagpe-praise and worship naman ako. Nakikinig naman ako ng mga worship songs. Kaya lang, pag may jamming, nariyan ako. Nakiki-jamming. Hindi ko maiwan yung aking mga bisyo. Ito po, no? Ang pagtaya. Hindi ito pagtaya sa loto. Ang paglagak natin ng buhay sa Panginoong Hesus, pagdiboto ng lahat. Lahat. Pag sinabing lahat, 100%. Idiboto natin sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Kagaya ng pagtitiwala ni Pablo. Kung sinabi ni Pablo yon, kaya siyang ingatan. No? Hanggat sa huling araw. Tayo rin ay ganun. Pangangalagaan tayo ng Panginoon. Ngayon pa lang. Hanggang ito sa walang hanggan. Pagkatapos nun, kung paano niya tayo pinapangalagaan, pangalagaan din natin yung kanyang ipinagkatiwala sa atin. Amen? Amen. So, purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Magiging successful tayo sa ating buhay kapag tayo'y mag-all for Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. So, tayo muling manalangin. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Tunay po, Panginoong Hesus, na sa mundong ito ay walang permanente. Lahat ay lilipas. Subalit, ikaw ay Diyos na walang hanggan. Ang bawat nanampalataya sa iyo ay siguradong
Pakaiingatan nyo. Ang lahat ng nangdeboto sa iyo ng lahat, siguradong ilalagay nyo doon sa inihanda nyong lugar na kung saan naroon ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Kaya nagpapasalamat po kami ng sa John chapter 14 verse 2 and verse 3 na sinabi nyo, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you." Sinabi nyo po ito sa inyong mga alagad. Sabi mo, Panginoon, "I will go to prepare a place for you. And if I go, I will come again and take you unto myself, so that where I am, there may you be also." Kaya po, Panginoon, nagtitiwala kami na itong pangako mo ay totoo. Isang araw, kayo po ay paparito, kukunin niyo ang iyong mga tapat na lingkod para kung nasaan ka, naroon din kami. Kagaya ni na Apostol Pablo, ng inyong mga ibang mga tapat na propeta, tapat na mga disciples, apostles, Lord, kami magtatapat din sa iyo. Hanggang sa mga nalalabi naming hininga dito sa mundong ibabaw na ito, patuloy kaming magpupuri sa iyo, patuloy naming gagampanan ang iyong ipinagkatiwala sa amin. Lord, pakakaingatan namin kasi ito'y isang napakahalagang treasure na pinagkatiwala nyo para sa amin. Lord, dalayan ko lamang po na habang kami kinakasangkapan nyo sa pangangaral ng iyong mabuting balita, dalayan ko naman na kami naman po ay patuloy nyo patatagin. Patuloy nyo po kaming ipag-adya sa lahat ng mga masasamang espiritu, mga masasamang tao, sa lahat ng kaway ng sanlibutan na ito. Ilayo nyo po kami sa lahat ng mga tukso, ng mga temptasyon, sa lahat ng mga kapahamakan at sa mga karamdaman. Patuloy nyo po kaming palakasin, physically and spiritually. At dalayan ko, ng lakas namin ay maipaglingkod namin sa iyo ng todo. At ang buhay namin ay maipagkalob namin sa iyo ng aming buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. Muli, walang ibang mapapurihan, maitaas, maitanyag, kung hindi ang inyong makapangyarihang pangalan lamang, Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Magandang araw po muli sa bawat isa sa atin. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus.